Buhay mo, ikwento mo. Hello mga day. So welcome back to our new segment of our Frank Talks. Again, sa mga hindi pa nakapanood, sa pa nakahibalo nga natay bagong segment guys. Bisaya sa ako, kaya actually nag-practice pa jud ko nga makamaumog Tagalog. Anyway, I hope guys na minsan nagtatagalog ako at kadalasan nagbibisaya, nandyan pa rin kayo. Amin ko pong na-realize when it comes to starting, when it comes to deciding, when it comes to staying as an OFW. So I hope you were able to watch that. And if not, make sure na pagkatapos ng live na ito ay manood kayo ulit nun at marami po kayong mapupulot na tawag dito, learnings when it comes to deciding to become an OFW. And of course, if you are a content creator, what are the things that you have to keep in mind para maging consistent yung pagkakaroon ng mga recommendations. Sobra hindi ko in-expect na ganun yung suporta ng kapwa natin ng mga OFW at ganun din yung suporta ng mga Pilipino na kahit nasa Pilipinas sila ay natutuwa sila kasi sila mismo ay nakaka-relate kung ano yung buhay meron yung mga pamilya nila na nagtatrabaho sa ibang bansa. Nagme-message sila sa akin. Hindi ko in-expect na yung email ko po na nilagay ko po sa page na ito ay makakatanggap ng mga kahaba-habang mga mensahe tungkol po sa buhay OFW, and hopefully they will be able to be confident enough to showcase those experience in person, online, at marinig natin yung kanilang experience. And ang haba talaga, gusto kong basahin yun, pero I think I will be waiting until they are what do you call that one? Ready to share that experience with us. We will be having our second segment for Frank Talks. Again, the main objective of doing this is to inspire people and also to motivate people. If you're interested to becoming an OFW, or if you are an OFW or nakauwi na po kayo sa Pilipinas at gusto nyong, minsan kasi pag pumunta na tayo sa bahay or sa ating lupang kinalakhan, minsan masaya, of course, sobrang saya natin yan, di ba? Sobrang saya natin na umuwi na tayo, ganyan. Pero minsan, yung sino-sino ba yung nakakaintindi sa atin? Di ba? Tayo din kapwa OFW, tayo din, of course, nakakaintindi yung mga pamilya natin. Pero iba yung parehas tayo ng pinagdaanan at napag-usapan natin yon. The main objective of this is to really shout out po yung mga talagang matatawag natin na heroes, ang ating mga OFW. So, and then I'm just so happy na meron pong mga tao na napaunlakan tayo. Hindi naman tayo malaki ang bahay natin dito sa ating meta world, pero nabigyan tayo ng time, di ba? And hopefully hindi lang tawag dito ma-appreciate ng mga taong gumagawa ng content, kundi ma-appreciate din ng mga tao na itong objective of doing this Frank Talk or this segment is to really to send a message po na ang buhay OFW ay hindi sarap-sarap buhay. Ang buhay OFW ay hindi lang malungkot palagi. Iba't ibang storya po ng buhay ang ating ikukwento dito. I'm very humbled and honored na i-introduce sa inyo ang makulit na tao, pero seryoso daw, sabi niya yan. Siya ay 25 years old. 7 taon na po siyang nagtatrabaho dito sa Tokyo, Japan, bilang isang jewelry technician po ngayon. At gusto kong abangan nyo. Tara, tunghayan natin ang pangalawang panauhin ng ating segment na Frank Talks. So help me welcome, buhay mo, ikwento mo, Zai Vlog. Bigla natawa doon sa 25 years old. Ayan. Kung bawa idol, yan, thank you sa pag-invite nyo sa akin dito. Thank you so much po sa pagpapaunlak. So please po introduce yourself. Saan po ngayon kayo sa Japan?
Idol, dito ako ngayon sa Tokyo. So, yun nga. Mhm. 7 years na ako rito na nag-stay sa Japan. Mhm. But, yun naman, nakaka-uwi naman. But during the pandemic, yun nga. So, during the pandemic, then hanggang ngayon, hindi pa ako nakaka-uwi. So, 5 years. So, nag-test tayo na hindi mo umuwi. So, yun nga. Mhm. So, ang work ko dito, jewelry technician or alahero nga. Hmm. Hmm. Okay. So, of course, gustong-gusto naming malaman yan kasi jewelry na eh. Yung introduction ko nga kanina sa aking reel ay pagkukwentahon natin yung gold. Ilan na din ba yung gold na nakuha mo dyan? Parang nakita ko rin may kwintas na gold eh. So, parang totoo rin yung sinasabi ko kanina. But anyway, guys, I just want to what I call this one. Puntahan muna natin, balikan muna natin. Ano ba yung buhay natin or what were you doing prior going to Japan? Ano yung ginagawa natin or ano yung trabaho, anong buhay natin sa Pilipinas bago po tayo nag-Japan? Yun nga, no, Sir Frank. Yung life ko sa Pinas, actually, hindi naman talaga ako jewelry technician. So, wala akong background about sa paggagawa ng mga lahas. Mhm. Ayan. So, totally zero nung Mm, pumunta ako mm, rito sa Japan. Kasi sa Pilipinas, ang work ko talaga as a tourist guide or tour facilitator. mm. Yan. So, for 8 years na naging tour facilitator ako sa isang company. Yan, shoutout sa malikayang paglalakbay. Yan, sa mga co-guides ko na nakasama for 8 years. Yan, Mhm, then, simple lang ang buhay ko noon, guys. Paano ba yun? Maganda, masaya, mahirap, nakakapuyat yung work ko rin sa Pinas. Yan, malaki ang kita pero hindi nakakaipon. Hindi ko alam mo bakit. Siguro sa mhm. sarili ko na lang din yun. Kung bakit nangyari yun. But, yun nga, sa Pinas, tourist guide ako. Tapos yun nga, pagdating ko rito, naging jewelry technician ako sa Japan. Hmm. Gustong-gusto ko po yung sinabi niyo po na sa Pilipinas, malaki ang kita pero hindi nakakaipon. Wow. Mm. So, ano po yung, 'di ba, ang objective natin is ano yung mapupulutan natin na aral sa experience na yun bago po na muna natin i-explore ang buhay OFW. Ano po yung natutunan niyo ngayon based on the experience po na kahit na malaki yung kita natin sa Pilipinas ay hindi pa rin tayo nakakaipon? Ano yung lesson now? Siguro lesson dun, parang huwag ka maging kampante sa buhay mo. 'Di ba? Na kahit na meron kang work sa Pinas, tapos kumikita ka ng malaki, dapat una mong isipin mo pa rin yung future mo na mag-iisip ka rin na kung ano, 'di ba? Hindi naman siguro habang buhay na ganito ang kikitain ko, hindi rin habang buhay na ganito yung work ko. Parang gano'n. So, ka rin naman, advance mo lang din yung pag-iisip mo. Mindset ba? Mindset. Mindset ba? Mindset. Alright. So, mas maganda talaga pag yung mindset natin is prepared for the rainy season po, di ba? So, ito po, puntahan na natin yung paano nagbukas ang OFW opportunities po. Is Japan your first option? Did you have any experience going to other countries prior Japan? Mga ganun-ganun po. Yan. Paano nagbukas Mhm. ang Japan or paano ako napunta sa Japan? Mhm. Isang tao ang may reason kung bakit ako nandito. Yun, pinasasalamatan ko yun yung biyanan ko. Siya nagdala sa akin dito. Kumbaga, tinulungan niya kami mag-asawa para kahit papaano or yun nga, kung anong meron ako ngayon, yun nga dahil sa kanya din yun. Ayun, shoutout kay Papa Sunny. And siya talaga yung tao na tumulong sa akin kaya nandito ako ngayon. Kung nasaan man kami ngayon mag-asawa, isa sa mga reason kung ba't nandito kami. Wow. Yan talaga, no? Dapat balikan natin yung mga tao na tumulong sa atin nung walang-wala at walang ibang pwedeng makatulong sa atin, di ba?
Actually, nare-realize ko yan ngayon. And I'm just so happy po na nabigyan po ako ng pagkakataon na mayroong platform na ganito. Kasi I'm actually about to experience the experiences na dinaanan nyo na po at dadaanan ko pa. And it made me so humbled na kailangan talaga na sa pagtahak ko sa buhay na ito, I have to make sure that my feet are always on the ground. And nakaka-humble. Sobrang thank you po. So, ano yung pinaka-experience nyo po na hindi nyo makakalimutan nung process na po na pumunta kayo dito sa Japan? Anong klaseng experience po ba yan? Ayan. Joke. Ayay. Lumabas yung pagkabisaya ko. Ayay. Ano po ba? About po ba sa work or pagpunta ko po rin sa Japan? Yung kabuuan. Ano naman, yung mga viewers natin, kahit anong ikukwento mo, makikinig pa rin. Syempre, di ba? Huwag tayo masyado seryoso. Hindi, pinaka-experience ko rito sa Japan na hindi ko makakalimutan. Syempre, wala ka ibang hindi makakalimutan dito, guys. Lalo na sa mga tulad nating mga OFW, yung pagiging first timer mo. Hindi mo makakalimutan yan. Merong siyempre mga OFW na sinerte pagpunta rito agad. 'Di ba? Pagsampa rito, swerte ka na. Kumbaga, parang sa tingin mo, parang gagana yung buhay mo, 'di ba? At meron din yung mga tao na meron din mga OFW pagdating sa ibang bansa, merong medyo tagilid sa amo, swerte sa amo, 'di ba? Yun yung hindi ko makakalimutan dito, yung pagiging first timer natin. Kasi nga, 'di ba, napakahirap nun. Kumbaga, lalo na sa akin, sa career ko, bilang tour guide, tapos nag-switch ako as a jewelry technician. 'Di ba? Napakahirap nun kasi wala naman as in zero, wala akong knowledge about that. Tapos ngayon, kumbaga, nandito ako. Yun yung isa sa mga hindi ko makakalimutan. Siyempre, sa tulad nating OFW, yung first timer tayo dito sa OFW, tapos yung siyempre, nahihirapan ka. Ang hirap nun mag-adjust. Lalo na sa sarili mo. So, para sa iyo po, yung pag-a-adjust is yung pinakamahirap na challenge, di ba? Yes, totoo. Anong sitwasyon ang maihahambing mo po sa experience niyo po na talaga pong naging challenge po sa iyo yung pag-a-adjust? Oo, kasi ang isa sa mga na-experience ko dito, yung sa pag-a-adjust ko, unang-una, 'di ba, sabi ko nga, wala naman akong idea about sa mga alahas ng pagpunta ko rito. Kasi nga tour guide ako. Yun, lahat yun, nag-adjust ako. Siyempre, kapag ikaw bago sa isang kumpanya, pwede kang mapunta doon sa pinakamababang position. Diba? At hindi ka rin naman siswertehin kung mabait yung amo mo. Yun, isa sa mga na-experience ko rito, yung tipong 1 buwan, 2 buwan, parang halos gusto ko nang umuwi. Dahil nga sa na-experience ko sa amo ko na kumbaga, yung sa Pinas, kumbaga, sa Pinas kasi, pag tayo na sa Pilipinas, di ba, parang chill-chill lang tayo. Kahit may work, kumbaga, ini-enjoy lang natin. So, dito kasi, dapat ang mindset natin, work. Tapos, adjust ka ng, mag-a-adjust ka. Yun nga, syempre, yung amo, number 1. Yan yung hindi ko makakalimutan din until now na, syempre, na-experience ko, kahit na medyo matagal na ako sa company, yung amo, yung tipong kamag-anak yata ni Lady Gaga yun eh. Ayun, parang ganun. Hindi ko ma-fathom o hindi ko ma-measure yung paano siyang ma-relate sa kay Lady Gaga. Okay. Alright. So, yun yung challenge talaga, no? Yung hindi naman tayo makakapili. Nandito tayo para magtrabaho. Hindi naman tayo dito para mag-judge kung sino yung boss natin. Hindi ka pwede mamili. Paano nyo po yun na surpass or how did you pass that moment or yung
yung ganun na moment na, okay, this is not enough for me to go back to the Philippines. Ganun. Paano ko This challenge, nalagpasan yung mga ganun? paano nyo po nalagpasan yung ganun na, ang hirap Nagpa-cute nito. lang ako ganun. Sana all. Hindi, joke lang. Hindi, paano ko, syempre, unang-una isipin mo yung, diba, yung opportunity. Yes. Diba, maraming Pilipino. Diba, marami tayong mga kaibigan, kapamilya, or yun nga, mga kilala. Kahit di mo kapamilya na, syempre, ang gusto nila makapag-ibang bansa. Tapos, ikaw, nabigyan ka ng chance na mag-ibang bansa, syempre, sasayangin mo ba yun? Syempre, hindi. Yun yung una kong iniisip. Diba? Na, ito yung opportunity. Tiyagain ko na. Siguro naman, iniisip ko rin naman na hindi naman ako dadalhin dito kung walang purpose o walang reason. Diba? Totoo. So, para bang kakainin mo na lang yung opportunity, pero hindi lahat ng opportunity is hindi maanghang. May matamis, may maanghang, mayroong maasim, ganun. So, sobrang ganun. No? Parang marami akong nare-realize. Oo nga, ayoko naman di siya maihambing sa kanin na mainit na biglang pag napasok ka, iluluwa mo, di ba? Tama. Ayun. Pwede ko naman gawin yun. Kumbaga, nasa atin din yung choice, di ba? Sabi nga nila, happiness is a choice. So, yun yes. Di ba? Yung ginawa ko, in-enjoy ko na lang yung buhay ko rito. So, yun. Sabi nga, pag nasa ibang bansa ka, kailangan ang unang-unang baon mo yung lakas ng loob. Di ba? Yun. So, di ba sabi niyo po na your tita yata yung tumulong? Diba? Biyanan ko. Biyanan ko lalaki ang tumulong sa akin. Kilala niyo po ba si Mami Lola? Si Mami Lola, bali siya yung lola ng misis ko. So shout out po sa inyo kasi nanonood po siya ngayon kay Mami Lola. sabi ni Elisa Nebre Alvarez, nanonood si Mami Lola. Wow. Ayan, si Mami may Lola. nag-cheer pala dito. Thank you sa support, Inano ko na yung niready ko na yung buong pamilya eh. Sabi kasi nila, di ba? Alam mo, Sir Frank, ito lang yung isa sa mga real talk. Okay. Sabi nila, guys, napapanood ko sa mga reels. Ewan ko so na-experience ko. Sabi kasi nila, isa yung mga hindi susuporta sa'yo, siya pa yung mga malapit sa'yo, mga nasa paligid mo na minsan tatawanan ko. Pero hindi naman yun sa na-experience ko kasi tulad niya, nandyan lahat sila. Kumbaga nakasuporta sa akin. That's a very good thing na point. Hindi lahat nakaka-relate sa gano'n na linyahan, di ba? Meron talagang mga pamilya na kahit anong desisyon mo is susuportahan ka. Di ba? Yes. Totoo. So we're so blessed to have that kind of family. And kapag sabi ko sa sarili ko nga noon, if you don't have the family who support you on whatever you are doing, naiintindihan nila yung hirap dito sa ibang bansa, kung wala kang ganong pamilya, gumawa ka ng pamilya na makakaintindi ng ganon. It could be friends. Kasi yung friends, pwede mo naman maging part of the family mo yun eh. It really depends on you how you gonna treat your friends. Diba? So, ganda. Kakasimula pa lang natin, sobrang bigat na yung gihabwa ni mo yung sinasabi niyo po. Alright, so kala ko ako yung mabigat eh. Hindi. Ang kulit nga. Sabi ko sa introduction ko, makulit daw siya. Pero seryoso, sabi niya. So, totoo nga. Verified po. Meta verified. Alright. Kaya nga, ayun, sabi ko sa mga intro ko, shout out mga kaletma ko. Yan. Waligtad lang yun ng makulit. Tapos, andun na rin yung size ko. Yung lit. Hindi ko pa naman ma-measure. Baka pag meet natin sa tawag dito sa next natin kasi may schedule kayo last time. Last time nakita kita yung mga Japan vloggers dito sa Tokyo.
alam niyo po, napaka-supportive ni Sir Zai's vlog kasi yung pinakaunang nag-attempt po ako na mag-vlog dito sa Meta. Kinakabahan ako kasi hindi ko naintindihan yung guideline, gano'n. Lalo na yung nagla-live. Most of the time pag nagla-live po ako, nasa YT po sa YouTube. YouTuber po talaga ako, pero maliit lang yung bahay ko din doon. Pero nagda-live na din ako doon. Iba yung pormahan, iba yung approach. Dito naman, akyatan, gano'n. Hindi ako marunong sa gano'n. So, nag-try po ako na mag-live. And then, yung pinakaunang panauhin ko po, si Sir Zai lang naman. Sobrang supportive. Nagtatrabaho pa siya noon. Inimbitahan nga niya ako na pumunta daw sa Ueno ba yun, sir? Sa Ueno. Yun nga. Kasi andun yung mga co-vloggers natin dito sa Japan. Sa Tokyo, yun. Sana nga meron akong time noon at yung pamasahe din papunta doon. Wala pa eh. Unemployed pa po. Okay. Ganon. So, real talk. Sabi na nga ni Sir Makulit. Alright. So, yan. Ano yung pinakatawag dito? 'Di ba? Na kayo, nagtatrabaho na dito bilang jewelry technician. Ano po yung ginagawa po ng isang jewelry technician? I think this is my first time to hear that job na meron pala dito sa Japan. Ano po ba? Yes, dito sa area namin, especially dito sa Okachimachi, sa may ang tawag dito, Jewelry Town. Yan, marami tayong mga kapwa Pilipino natin na alahero rito. Yan. So, maraming company rito na kumukuha ng mga Pilipino or tumatanggap ng mga Pilipino na gumagawa ng alahas. But kailangan, syempre, meron kang experience sa pag-aalahas. Yun. Depende, nga lang yun. Iba nga lang yun sa nangyari sa akin. Syempre, alam naman natin, minsan talaga, pag ikaw nag-a-abroad or nag-a-apply ng trabaho, syempre, mas iba na yung meron kang backup. Diba? Totoo. Yun nga, sa trabaho ko, nung nag-start ako rito as a jewelry technician, so hindi pa naman talaga ako totally gumagawa. Kumbaga, nag-start ako doon sa pinakamababang position. Naging tagahugas ako ng alahas. Tagahugas ako ng alahas, yan. Hinuhugasan ko yung mga sing-sing. Iba-ibang klase. Sing-sing, hikaw, lahat ng finished product nila or bago yan batuhan, ako nagpapakindab, naglilinis niyan. Kumbaga, ginagamitan ko yan ng ultrasonic. Yung ano ba yun? Yung tubig na gumaganon-ganon? Yun, yung gumaganon. Ano ba yan? Kumakaldag. Tapos yung may vibrator. May vibrator. Okay. Relate ko na. Yan. Yung parang sa salamin, di ba? Yun yung una naging trabaho ko rito. Naging tagahugas ako ng alahas. Hanggang sa ma-experience ko na kahit pa paano, paunti-unti, nakakahawak na ako ng alahas, kumbaga yung mono. Doon na nag-start na akong gumawa. Kasi ang trabaho namin dito from casting yung mono. At iba-iba rin. So, syempre, bago ko, mahirap sa isang bago na pagkatiwalaan agad ng amo, lalo na kung ang trabaho namin alahas, di ba? Totoo. So, syempre, pero, segue ko lang, sa lahat ng pwedeng hugasan, okay lang ako maghugas ng alahas. Di ba? Yan yung pinakamagandang hugasan na trabaho talaga, hindi yung pinggan. Di ba? Wait, kala mo, Kala mo, madali lang ang maghugas ng alahas. Yan yung hindi ko alam po. Di ba? Siyempre, ang alahas, alam mo naman, expensive. Di ba? Kasi pag kailangan, ingatan mo yan. Hindi mo naman pwedeng itinda yan. Di ba? Yung finished product, merong mga gas-gas, madumi. Di ba yung mga ganyan? So, siyempre, kapag ikaw naging, kunyari, tagahugas ka ng alahas, siyempre, kailangan maingat ka, kailangan maging observant ka kasi yung mga mono, for example, may mga singising na maraming bato. Siyempre, ingatan mo yan, kunyari, mga 5 piraso, tapos malaglag. Isasabit mo, baka malaglag, maguntugan, or isa sa mga factor, or dahil nagba-vibrate,
baka malaglag yung mga bato na maluwag yung pagkakakabit. So, syempre, bago ka, tapos medyo ang amo mo, si Lady Gaga, baka mapagalitan ka. Parang na-intriga na talaga ako sa term na Lady Gaga. Gusto kong gamitin yan. Paano ba yan makonect, sir? Kung bawa sa mga viewers natin. Hoy, sa mga nakakaalam. Nandito nga eh. Sabi na, JP. Nandito si Sir JP. Oh my gosh. Kung bawa, thank you so much po for watching. Sila potato chips. Oo, nakita ko yung isang video ni Sir Hello Kakyuday. Oo. Yung pumunta kayo sa Ueno, nakita ko nga. Ueno ba yun? Yes, nandun ka. Siya, ikot siya sa pag-video. Tapos nandito si Mom Potato Chicks. Yes. Kilala nakita. Oo. Si Mama CJ din. Hello po. So, biglang tayo. Ay, Mama CJ, hello po. Oo, Mama CJ and Alexa, Bisaya o Bihongo, di ba? Ayun, Hindi. Bagong-bago pa ako dito sa pagbablog, pero nanonood na ako. Kilala ko na yung sinong mga prospect na next na interview. Sana naman mag-oo. Oo, yan. No? Siyempre, yung mga co-vloggers natin, nanonood ngayon, titingnan natin kumbaga, kaya pinapanood ka nila. Kaya nga, kinakabahan ako. Sabi ko, okay, sabi nga nila, di ba, be careful of what you wish for. Ganun yung napipil ko. Baka magkamali ako, oh my gosh. Pero sabi naman ni Mama. Kinakabahan din ako kasi sabi ko, tutuloy pa ba ako? Parang hindi ko alam yung ginagawa ko. Alam mo, actually, real talk. Sige pa. Sa sobrang kaba ko, lahat ng mga friends ko, siguro galit na sa akin. Hindi ko alam kung susuportahan nila ako o ibabash na nila ako. Kasi sa sobrang excited ko dito at sa sobrang kaba ko, alam mo, in-invite ko sila tapos sabi ko 7:30. Hindi ko napansin yung PH. Oo, Philippine time. Actually, alam ko kung sino yun. Merong nagsabi dito na istoryahe. si Joshua Salo Avila. Kapatid ko. Kilala mo yan? Kapatid ko yan. Shoutout po ka Sir Nino, yung first na guest natin. Sobrang thank you po. Yun nga. Actually, dahil dun sa interview din natin, parang meron tayong idea of how to deal with this next interview. And I'm just so happy po na nanood din kayo. Nakita ko po kayo nanood. Oo, And then, alam niyo po yung ganito na interview, sobrang I have to listen to the guest and at the same time doing a lot of things to show the comments and also replying some comments and ano pa ba? Kasi hindi nakikita dito sa screen kung sino yung nanonood. Hindi ko nakikita. Oo. So, hopefully po na mag-comment lang po talaga kayo para mapansin po kayo. Comment lang kayo guys. Para hindi po talaga nakikita namin dito sa screen. Then, yun nga, pag muna dyan, nag-tap, yan. Tsaka lang natin. Shoutout na lang po sa buong pamilya ko, sa friends, tsaka sa mga co-vloggers natin dito sa Pinoy. Pinoy vloggers in Japan. Ayun nga, balik tayo sa tanong mo, po. Yes po. Yung work ko, ano ba yung work ko, yun nga, yun syempre sabi nga, jeweler technician. Yan yung unang naging work ko rito. Tawag dito, naging tagahugas ako. Then, hanggang sa ma-experience ko nang gumawa. Yan kasi from cast nga yung mga mono namin. And then, iba-iba rin naman, di ba? Iba-iba yung mga gigane or yung mga metals niya. Meron iba-iba kasi ginagawa namin. Meron sa aming silver, merong gold, and then sa gold naman, di ba, meron tayong mga pink gold, yellow gold, meron tayong mga sakura, then meron din tayong white gold, tapos meron din mga platinum. So, yun nga, sa work ko, ayun, from tagahugas, tapos naging, napunta na ako sa production, yan, gumagawa na ako ng, 'Gumagawa na ako ng alahas. Yan, hanggang sa, 'di ba, meron tayong mga pink gold, yellow gold, meron tayong mga sakura, then meron din tayong white gold, tapos meron din mga platinum. So, yun nga, sa work ko, ayun, from tagahugas, tapos naging, gumagawa na ako ng alahas. Yan, gumagawa na ako ng alahas.
after ko doon sa gumawa na ng alahas, napunta naman ako sa position kung saan nilalagyan ng design yung mga alahas. Yan, kumbaga, meron kasi dyan, kung ginagamitan ng mga sandblaster, parang ganyan. Or dito sa Japan, tatawag nilang honing, parang ginagawang yung design ng isang alahas. Yun, ginagawa ko yun, nalagyan ng design. Pero kalimitan sa ginagawa ko, tag dito, nag-chain ako. Kumbaga, gumagawa ko ng chain, tapos lahat ng pendant na matatapos from production, yung mga finished product namin, ako nag-chain lahat yan, tapos pinala-laser ko. Then, aside dyan pala, bago ko yun, syempre, pag wala yung amo ko, ako na rin yung nag-QC nung gawa namin. Quality control. Yung mga kasamahan ko na nagagawa ng trabaho, kumbaga, yun, right now, I'm so blessed kasi binigyan ako ng tiwala ng amo ko para gawin yung mga ganung bagay. And then, yun nga. So iba-iba. Yung ganun na trabaho po, lahat po ng experience niyo po dito sa Japan is related to jewelry. Yes, ganun po. So, hindi po kayo nakapunta sa ibang industry, ganun. Wala po ako na ganun, tawag dito. Sobrang ganda, no? Simula na pumunta ako dito, talagang kahit na anong Lady Gaga nung amo ko, sinaga ko siya. Sabi ko sa isip ko, magbabago ka rin. Guys, shout out naman. Paki-describe po. Hindi talaga nag-explain sa akin sa Sir Zai dito. Paki-explain kung bakit Lady Gaga yung ginagamit natin na term pag ganyan yung amo natin. Alright. So nasa jewelry industry hanggang sa naging, meron na po kayong papel bilang QC na din, jewelry technician, ganon. Now, meron po akong nakita na isang vlog nyo po. Okay? Yes, ano po yung latest lang, yung prank nyo po si ma'am. Si Mrs. nyo po. Opo. Tapos, failed naman. Effect failed kayo. Kasi hindi ko alam Kumbaga, hindi ko alam kung sino kukuntsabahin ko. Yes. Dito na sila. Hindi na makapag-ayos na di ba? So, nakita ko po na, okay. That content po, parang namin, grabe, lahat ng pamilya niyan, lahat ay, yung asawa niya nandito din. It's actually a venture. Most of the time, yan din yung dream ng iba na at least kasama na nila yung mahal nila sa buhay. Now, I have a question. Yung pamilya niyo po, na first family niyo po, nandito lahat sa Pilipinas? Ay, sa Japan? Nung nakaraang buwan, kompleto kami rito. Kompleto kami. Andyan yung dalawang anak ko. Siyempre, si Mrs. lagi ko nakasama rito. Kinuha ko na siya. Kinuha ko na si Mrs. para mag-work na din dito. Tapos, yung dalawang bata, kaya sila nandito, kasama yung biyanan ko, shout out kay Loli. Kaya sila nandito, kasi nga, vacation nila sa Pilipinas. So, instead na mag-vacation sila sa Pinas, syempre, mas maganda naman yung sama-sama kami dito sa Japan, kasi nga, hindi ako makauwi. Yan, kaya ngayon, magkakasama kami. Yan, in-invite ko sila. In-invite ko sila gamit lahat ng papel ko. Kasi nga, once na ikaw ay nagtatax dito sa Japan, meron kang privilege para ma-invite mo yung family mo or kung sino man gusto mong i-invite as long na taxpayer ka. Diba? At syempre, kung papayagan din ng immigration ng Japan. Diba? Of course. Ganun pala yung setup nun. Kasi, of course, bagong-bago pa ako sa pagpunta dito sa Japan. Most of the time, pumunta ako dito, tourist. Wala akong pakialam kung basta, ano lang. Tapos ngayon, parang nagtatrabaho na ako. And then, I'm more on interested na po ako sa idea na gusto kong makatry din sa yung mga kapatid ko. Ganun. Sa totoo lang po, ako po yung pinakauna na nasa pamilya namin na nakapunta sa ibang bansa. Like, literally. Like, isang angkan na wala pang experience. Kung meron man, lately na after na ng pandemic. Ganun. So, sobrang gustong-gusto kong mapa-experience po sa yung
pagpunta ng ibang bansa, and then I was asking myself, paano kaya yun? So, nung sinabi niyo po na dahil nagtatrabaho na kayo, it could be a good reason for you to, it is one of the benefits for you to invite your family members to come here in Japan. So, wow, nakaka-inspire. I have to work na talaga. Yun nga, syempre. Okay. Alright. Kahit, so, kumbaga, para sa akin kasi, kahit na sa ilang araw lang, di ba, no, makasama mo sila sa maikling panahon, kasi nga mas mahaba yung, mo rito, di ba? Syempre, yung taon mo na ginugugol mo rito sa bansa, di ba? Syempre, yun yung unang naging target ko na pinag-isipan ko kung paano ko sila makukuha. Yan. Syempre mas gusto ng isang OFW na mas kasama nila yung family nila. 'Di ba? Kung ako lang talaga na stable yung trabaho ko at kikita ako ng malaki, bakit pa ako mag-a-abroad? Mas gugustuhin ko kasama ang pamilya ko kahit habang nagtatrabaho ako, 'di ba? Totoo. Wow. Nag-ano pa ako, parang no filter na sabi ko, posible pala yun. Kailan kaya yun pwede? Pero sinagot ko rin yung sarili ko sa isip ko. Sabi ko, pwede yun pag may pera ka. Ay, kalimuti ka na. Pag may pera ka na. Ibig sabihin, ako gagastos ng pamasahe, ako gagastos ng pagkain nila. Okay. Pwede pala pag may pera na. Okay. So, sabi pala ni may sa akin, nag-explain, 'di ba? Sabi ko, ano ba ibig sabihin ng Lady Gaga? May nag-explain, sabi ni GC Bunda Lian, masungit yung okay, now I know. Noted. All right. And shout out sa ating Tala sender during our live, Miss Hides Ula Jing, Nino Contreras Calao, Len Reds Yasmin, ma'am. Thank you so much. Dami sumusuporta sa atin. Grabe. Idol. Sa mga nanonood kay Sir Frank, support po natin siya. And of course, guys, let me show you po. Kalahat po ng screen natin dito, may pangalan po yan ng aming mga bahay. Pakidalaw na lang din po para, masaya lahat. Okay, masarap buhay. Diba? Puntahan po natin yan, ha. Pag hindi nyo po yan mapuntahan yan kasi ayaw nyo po tawag dito, hindi marinig lahat ng pinag-uusapan natin, screenshot nyo na lang tapos balikan nyo kami. Okay? Oo nga po. Tsaka pag di ba? Tawag dito, Sir Frank, kapag dadalo po kayo sa mga bahay namin, alam nyo naman, next month, September na, dala kayong tala. Parol-parol dyan. Charot. Oo nga naman. Prepare na natin, ano na natin, tawag dito, i-rolyo na natin yung mga tala sa bahay. Totoo. Kahit ano na lang ginagawa natin, hindi lang talaga ma-direct yung ganun, no? Hindi na kasi natin maintindihan kung ano ba talagang dapat na way for us to connect and to engage our community here in Facebook. But anyway, guys, yun, kung nandito kayo kanina, narinig po natin yung mga tungkol sa ano po ba yung pagtatrabaho bilang isang jewelry technician. Ganon. So ngayon, ang sunod ko pong tanong ay, kung involved po yung trabaho nyo sa jewelry, ilang kaba na ba na jewelry yung nalikom nyo dyan sa bahay? Yung nabili. Hindi yung nakuha, nabili. Yung napundar. Yes, napundar. Yun po yung word. Yung sa jewelry kasi, syempre, kumbaga, doon na yung passion namin, no? So, hindi naman porket na nasa jewelry kami, marami na kaming alahas. Alam mo, share ko lang sa inyo. Kung meron kayo nakikita na jewelry ngayon sa katawan ko. Meron ko po akong nakikita. Yes. Tawag dito, ngayon ko na lang to na-experience, guys. Kahit na nasa alasan ako, ngayon ko lang to na-experience. Kasi from the start na nag-abroad ako as a OFW rito sa Japan, mas naging priority ko syempre yung family ko. Unang-una, ipinundar ko talaga. Bumili ako nung text. Hindi naman sana. Syempre, para at least ma-inspire din yung mga
bago ko makuha to, bago ko bumili ng mga accessories kung anong mang meron ako ngayon, yun, syempre, inuna ko yung family ko. Bumili ako ng bahay, sasakyan, lupa. Then, after nun, kumbaga na ano ko na sa sarili ko na, pwede na ako siguro na bumili naman ng para sa akin. Syempre, yun yung wag mawawala sa inyo. Kung kayo man po ay OFW. Yung, syempre, magtira kayo para rin naman sa sarili ninyo. Di ba? Dapat may award din kayo sa pinaghirapan natin, di ba? Yes. Or gawin nyo, ito nga, lagi ko naririnig, natutunan ko to sa mga nauna sa akin, na para at least, kahit papano, gumaan yung feelings mo, siyempre, sa loob ng isang buwan, maghapon kang pagod, isang buwan kang nagtatrabaho, siyempre, pag sumahod ka naman, kumbaga, bigyan mo ng reward yung sarili mo. Para at least, huwag kang tamarin. Para next, pasayahin yung sarili mo. Kahit, pasayahin mo. Tawag dito, kung hindi ka makabili ng mga bagay na gusto mo, pakainin mo yung sarili mo ng masarap. Yun yung nangyari sa akin. Kaya ganito ako. Alam ko na ipapunta. Hindi talaga to matatapos kahit na padrama na, talagang ngingiti tayo sa mga kakulitan ni Sir Zai. Pero totoo yun, isa yun sa tawag dito, narinig ko at parang 1 point. 1 point ka dyan, Sir Zai. Papuntang langit. Okay, so 1 point ka dyan. Yung minsan kasi, most of the time, na-frustrate na yung mga kailala natin na kapwa OFW kasi panay, di ba? Maraming problema na nag-aabang sa Pilipinas kasi ikaw lang yung, everyone depends on you. Like, literally. Yung pagpapaaral, bahay lupa, mga ganon-ganon. Pero, isa lang talaga yung pinaka-importante talaga. Alam mo na nung pumunta ka dito na may problemang ganon. Diba? Ang makokontrol mo na lang is how to make yourself available to solving those issues. Diba? Yes. And how to do that? You have to make sure that you are capable of doing your job. At alam naman natin yung mga Lady Gaga, di ba? Kapag hindi ka capable, talagang Lady Gaga ng Lady Gaga. Talagang ligwak ka, di ba? Oo. Dapat masaya palagi. Tsaka syempre, huwag mong aalisin sa isip mo na dito ka na siguro, mag-stay ka na dito habang buhay. Hindi naman. Kasi from the start pa lang, alam mo, Sir Frank, ang ginawa namin, nagtulungan kami mag-asawa. Syempre nga, ang work ko before ay tourist guide. So, ang ginawa ni Mrs. na nag-Japan na ako, nagtayo kami ng sarili naming agency. Kumbaga, nagkaroon kami ng domestic and international tour. And kaso nga lang na pandemic, tapos sininto na namin. Kaya yun, isa sa mga reason kung bakit si Mrs. nandito na sa Pinas, gawa nga na dahil nga nung sa pandemic, yung kumbaga yung dapat na pinundar namin para do sa totally na-wash talaga yun. So, yun. Kaya nandito si Mrs. Okay, tsaka namimiss niya na ako lagi. Siyempre naman. Siyempre naman. Hindi na ako makapag-move on sa next question ko. Okay. Sige po. Okay. So, next question ko po, tungkol po sa, di ba, gumawa po tayo ng nag-try po tayo na magnegosyo po sa Pilipinas. What was the main objective of you and your wife? Why doing that? Gusto niyo ba na tumigil na din dito sa Japan at umuwi na at meron na kayong negosyo? Or ano ba yung pinaka-main reason why you did that business? Syempre, yun talaga yung main reason nun or pinaka-main goal ko na syempre, gusto kong umuwi na ng Pinas. Kasi nga, first timer pa lang ako. Kumbaga yung mga hindi ko na-experience sa Pilipinas, na-experience ko dito. Katulad ng sinisigawan ka, pinapagalitan ka na hindi naman nagagawa sa Pinas. Tapos, ngayon, kumikilos ka mag-isa na walang nag-aasikaso sa'yo. Magkasakit ka. Diba? Walang mag-aasikaso sa'yo. Ikaw, gagamutin mo yung sarili mo. Diba? So, yun yung pinaka-main reason ko. Siyempre,
ano yun, tawag dito, syempre unang inisip ko, makapag-ipon na kami, magtulungan kami, di ba? Magtulungan kami para hindi na ako magtagal dito sa sitwasyon ko ngayon. Yes. Now, noon. Before, Okay, ayun, that's the noon. next question po. Nagbago po ba iyon nung nagbukas ang opportunity na si Mrs. Poy pwede na magtrabaho din sa Japan at kahit nagtatrabaho, mahirap dito sa Japan, ay magkasama naman po kayo. Nagbago po ba yung goal na iyon? Na umuwi? Yung umuwi, nandun pa rin yun. Nandun pa rin yun na syempre pinag-uusapan namin, may mga anak kami. Yung mga anak namin, ayaw naman nila mag-aral dito. Although na kaya namin na pag-aralin sila dito, pero ayaw nila. Kasi nga, sa language, may hirapan sila. Yun. Kaya nga, kumbaga, bumibili kami ng property para at least in the future, magamit namin yun. So, yun. Hanggang ngayon, nag-iisip pa rin kami na makauwi. Diba? Pero kung mangyari po ay magbago yung isip at yung anak natin, ganon, gusto na din sumama din sa Japan, would there be a big possibility that, okay, I think living here with the whole family, first degree family, would be a good reason for us to stay na dito sa Japan, or parang hindi pa rin? Siguro, possible mangyari yun, di ba? Kasi, alam niyo naman, kung ano yung na-experience natin ngayon sa Pinas, after pandemic, di ba? Nahihirapan tayong kumuha ng pagkakabuhayan, di ba? Yes. So, yun siguro maging kasi andito na yung pinagkakabuhayan mo eh. Baga dito ka na kumukuha para ipangkain sa mga anak mo, ibili ng mga gusto mo, so nandito mo na kukuha. So, yun siguro. Doon na lang. Pwedeng mangyari na... pwedeng mangyari. Oo. Alright. Now, ano yung... I-correct natin, the goal here of my question is, i-correct natin yung misinformation about coming here in Japan. Ano ba yung mga akala mo ganito sa Japan, hindi pala? Ganon. Ano yung mga, di ba, 7 years na po kayo dito. For me, So, ako, ilang pang taon ako dito? 2 months. Ilang taon ako dito? 2 months. 2 months ako dito sa Japan. So, parang lahat nakaka-wow. Lahat. Pag may pera ka lang, parang wow lahat. Ganon. So, marami akong na-discover na, hindi pala agad. Lalong-lalo na yung 7 years, di ba? So, I really want to ask you this question because I think it can shorten my discovery na gano'n. Sige ba? Siyempre, no? Pag nung nasa Pilipinas pa lang ako, tapos na-experience ko rito, unang-una, siyempre, lahat tayo mga Pilipino, mindset natin, di ba? Kapag meron tayong kapamilya na OFW, di ba? Parang napakadali nating sabihin na, ay, size di ba, ganyan? Ako, size ganito. Size ako, ganyan. Kumbaga, yun yung una kong naisip, makakabili na agad ako ng gusto kong sapatos, parang ganun, di ba? Tapos, ang iniisip ko na lahat ng gusto ko nandun, mabibili ko na agad. Hindi pala. Di ba? Kailangan talaga paghirapan mo, pagpuyatan mo, tapos yung sakripisyo mo, iba rin. Di ba? Tapos, Japan yan di ba? Pag sinabing Japan, ang ganda ng Japan, di ba? Oo, totoo, maganda ang Japan. Maganda ang Japan, pero iba yan sa mga taong katulad nating OFW na nagtatrabaho, di ba? Iba kasi, hiwalay kasi yung pamamasyal sa realidad. Totoo. Di ba? Masaya kami kapag Yasumi. Diba? Pag Yasumi, yun, dun talaga, andun yung presence ng Japan kapag Yasumi. So, ano po ba yung Yasumi para po sa mga nanonood na hindi pag bakasyon, di ba? Pag bakasyon natin, free time natin, yun, dun mo ma-appreciate talaga ang masasabi mo sa sarili mo, nasa Japan na ako. Kasi napupuntahan ko na to. Yung mga nakikita ko, for example, Shibuya, Disneyland, di ba? Universal, ayun, totoong nasa Japan na ako. Kasi pag nasa Pinas ka pa lang, ang unang iniisip mo, magja-Japan ako.
pupuntahan ko na agad makakapunta na ako ng Disneyland. Totoo, Di ba? totoo. Oh, So, pag nag-Japan, automatic na yan, nag-Universal Studio na si Sir. Pag nag-Japan, parang ano lang, pang 5 minutes, Universal Studio ka na. Yun yung imagination. Mo. Tapos, syempre, parang sabi mo, puputi na ako. Syempre, malamig sa lugar na yun. Puputi na ako. Diba? Siyempre, malamig na bansa eh. Pagpunta mo ron, sabi mo, puputiin ako. Ay, hindi pala. Puputi, yun yung ano. Yung mga, diba? Grabe. Tapos, yun nga, yung mga Japanese, makikita mo. Pero talagang, believe talaga ako pagdating sa mga Hapon. Yes. Kung ano yung mga nakikita natin sa mga kino-commercial man sa TV or napapanood natin sa TV, kung gaano sila ka-polite, accommodating, ganun talaga sila. Totoo yun. Yun talaga yung ugali nila. Wala akong masasabi. Pero yung nakikita natin kapag nagagalit yung mga Hapon, ganun din po ba sila sa totoong buhay? Siguro. Oo. Ganun din siguro. Parang kinakain nilang salita na, or parang, ewan ko, parang magbubukas ng magbubukas. Pero hindi ko pa isang beses naka-experience ako, nakakita ko ng Hapon na nagagalit talaga. Oo. Kasi nasagasaan mo ba naman yung Hapon, di ba? Kaya magagalit. Palakpakan ka pa, no? Yan, galing mo doon, Sir. Okay. So, yun yung mga isa sa mga discovery natin na hindi pala yung pagpunta dito sa Japan is katulad ng tourist feeling. Nakapunta na po ba kayo sa Japan prior working visa or nakapag-try na po kayong mag-Japan as a tourist lang po? Like, nagpunta lang kayo dito for vacation, ganyan, or talagang pagpunta nyo dito sa Japan, talagang dito trabaho? Talaga, work na talaga. Kumbaga, talagang hinihintay namin, na experience lang talaga namin na nasa Japan na kami. Nung may experience na namin na magkaroon kami ng 1 to 3 days vacation, doon ko pa lang na-experience na, nasa Japan na pala ako. Ito pala ang ramen. Parang ganun, di ba? Ito pala yung ramen. Parang alam mo yung, kasi habang nag-work ka, tapos yung break mo saglit lang, kahit gaano kasarap yan, hindi mo may enjoy yung pagkain kasi nagmamadali kang kumain, di ba? Hindi tulad ng pagbakasyon ka, wow, ito pala yung ramen. Di ba, ini-enjoy mo, tapos tinitingnan mo pa kung ano. Tapos vlogger ka pa. Hindi may picture na. Di ba? So, na-inject na po yung pagiging vlogger, di ba? Sabi mo, diba? Yung time management sa pagiging employee dito sa Japan, lalo na tayong mga foreigner dyan dito sa Japan, time is gold, di ba? Time management is very important. Paano po nyo po na-inject yung pagbablog po? Sobra naman talagang hectic ang schedule when it comes to working, mabilisan na break time, lunch time, ganun. How did you do that? Kasi dapat, kumbaga, ikaw nasa iyo yan eh. Dapat talaga creative ka. Di ba nga, pag may isang bagay na gusto ka, di ba, gagawa ka ng paraan or iisip ka talaga ng paraan para magawa yung gusto mong gawin. Di ba? Or may gusto kang kunin. Nasa sa iyo yun. Di ba? Ako kasi, ginagawa ko, kahit na minsan, nag-work ako ng 7 a.m. hanggang midnight. Yun. So, pag may break kami, ang gagawin ko, guys, video. Syempre, uso naman yung voice-over, di ba? So, kung hindi mo kayang on the spot na magsalta-salta sa daan, ayun, dito, mag-voice-over ka. Tapos, kapag wala akong OT, or yun nga, wala kaming araw pa ito or overtime, wala kaming ganun. Yun, doon ko siya naisisingit. Lalo na yung mga alis namin, yung mga gala namin kapag vacation namin, doon ko lang naisisingit yung mga talagang kahit may counting oras, pinaglalaanan ko para magawa ko yung gusto ko. Kumbaga, yun yung nagiging stress reliever ko eh. Totoo. Yung pag-create ka ng video, mag-edit ka,
I-post mo kahit walang manood sa'yo. Masaya na ako nun, di ba? Di ba? Magiging masaya ka na kahit pa paano makikita mo na at least nagka-count yung views. Count Kahit up walang talaga. mag-like, at least may sumisilip. Totoo. Syempre, andyan yung mga marites, di ba? Mm-mm. Kahit pa paano, sabi nga, di ba? Kahit na ayaw nilang panoorin, di ba? Talagang, kahit di sila Nabibilang. nag-like, pinapanood ka pa rin nila. Yes. Kaya, yun nga, galingan mo na lang kung ano man ginagawa mo ngayon. Totoo. So, whatever is their position in life na ano sila sa buhay mo, they will always be your audience. Kasi marunong ka ring maging audience minsan para sa tagumpay nila. It's like, you have to know when to clap your hands and just wait until it's your time to shine. Di ba? Ganun lang yun. Suportahan natin lahat ng nagsisikap. Kasi, para sa akin, totoo lang, yung sinabi niyo po na stress reliever, one of the reason kung bakit nagsimula ako ng pag-meta world talaga is 3 weeks ago. I think I experienced this kind of anxiety na hindi naman clinically proven na what if hindi po ma-aprobahan yung visa ko? What if yung certificate of eligibility ko po hindi po mabigay? Ganun. Those are the things that always po na tumatakbo sa utak ko. Every night, hindi ako makatulog. Kaya, panay gawa ako ng mga video. Ganun. So, naging stress reliever ko po siya. At then, na-realize ko po na, okay, I have to talk to these people na may experience na. Diba? Kung mahirap yung takbo ng isip ko ngayon, I think mas mahirap din yung ginagawa nila noon. Kasi hindi lang worry yung dinadaanan nila, kundi yung habang nagwo-worry is may ginagawang mahirap din. Nagtatrabaho na. Ganon. So ako naghihintay lang. So sobrang you just need to be yung hindi ka magka-count kung paano ka pressure yung fini-face mo, but instead be thankful kasi yan lang yung fini-face natin na problema, hindi katulad ng iba. Tama po ba? Oo, tama. Yeah, tama po yun. So, this time, I think we already have a total of 1 hour and 4 minutes in our live streaming, and I think sobrang bombarded, sobrang dami ng mga napupulot natin na aral dito sa ating segment, part 2 po ng Frank Talks. Parang ang galing, no? Kasi nakaka-connect talaga tayo kasi alam natin na yun din yung inaasahan natin na experience ng iba. Yung tawag dito, yung kailangan natin ng community who can understand us, ganun. So, gandahan ng content mo, idol, Kasi, kumbaga, dito pa lang, makakuha ka ng engagement doon sa mga, sa mga kapwa nating co-vloggers. Kumbaga, syempre, may inspired sila, sa mga maririnig nila at makikita at mapapanood nila dito sa content mo na to. Kaya ako, pagka chat mo sa akin, talagang di na ako nagtatlong isip, go na to. Nabaliktad nga nag-go ka pero nagbabago yung isip mo. Nag-go ka muna bago magbago isip. So thank you talaga. Syempre naman, naintindihan naman natin na minsan hindi talaga pwede kasi din sa schedule. And then, tawag dito, parang nakakahiya din, di ba? Hindi kasi lahat ng aking sinesend ng message ngayon is, di ba, ikaw yung pinakaunang sinend ko kasi ako doon ako confident kasi umakyat ka nga sa bahay ko yung last time. So sabi ko, si Sir Zai talaga parang pwede. So, positive respond. Tapos nag-message na positive ba? Taba ako. Respond. Pero yung response niyo po is, okay agad. So sabi ko, okay, so nag-message na ako sa iba. And then, nag-oo din si Sir Nino. And then, yung iba naman, nag-yes na, pero hindi pa talaga yung schedule. Kasi sabi nga nila, time management talaga dito sa Cebu. Hindi pwede, sa Cebu, sa Japan. Hindi pwede yung, yes, pwede na ngayon. Agad-agad. And then, meron din time na pwede makancel. Kasi nga, di ba? Siyempre, hindi natin control yung amo natin kung on the spot magpa-OT yan, di ba? Yes, totoo. Hindi pwede kasi may interview ako. Hindi naman pwedeng gano'n. Ano ka, artista?
ang kapal ko nga kasi yung mga 'di ba, yung mga malalaking bahay na dito sa Meta World, talagang sinisend ko yung message and then parang kinakaba ako and then bahala na, click na lang ako ng send, gano'n. So, Oo. sobrang nakakataba ng puso kasi sila mismo nagme-message reply. Oo. Nagme-message po talaga sabi tapos ano, chine-check pa nila yung schedule nila, don't worry. Tapos kinabukasan na naman, nag-message na naman sila sa akin kanina na, chine-check pa rin nila yung schedule nila. Sabi ko, "Hala, puwede naman na alibay lang, 'di ba? Pero bakit ano, parang" 'di ba, puwede lang naman, 'di ba? Real talk lang, 'di ba? Puwede naman Oo. alibay lang. Pero bakit parang binibigyan pa rin ako ng ano, ng parang time na mag-reply sila na gano'n, chine-check pa rin nila. So, nakakataba ng puso kasi sino lang ba tayo, nakakasimula lang natin. Mm. I hope talaga na na makita din ng mga tagapanood, hindi lang yung mga nagko-content creator, yung mga gusto ding pumunta sa ibang bansa, yung mga taga-Saudi. Meron ngang taga-Saudi na nag-message sa akin at yung taga-Hong Kong nag-message, gusto daw niya pong mag-share ng buhay. 20 years na po siyang Oo, siyempre mas nag-OFW. maganda 'yun kasi hindi lang talaga taga-Japan. Siyempre 'pag iba rin Yes. yung bansang medyo ano, 'di ba, Mm. talagang sa mga naiisip natin na na-experience ng mga kapwa natin Pilipino do'n sa ibang bansa, na Mm. i-compare mo dito sa na-experience natin dito. Dito, isa sa mga pinakamahirap na experience dito yung magsalita ka ng Nihongo, eh, Yes, 'di ba? yeah. Yung number one 'yan. Pero nung Kaya sa nga ibang buti na lang sa ibang sa bansa naman, kahit na hindi mahirap yung lengguwahe, iba naman yung mm, istorya nila dun, 'di ba? Yung oo. hirap naman dun, 'di ba? Tama, tama. Iba-iba rin talaga ang Mm. mga nararanasan natin. So, ngayon po, siyempre of course, we're about to, end this, interview. Ano po yung puwede niyo pong masabi sa mga gusto pong magtrabaho bilang jewelry technician sa Japan? Ayun, siyempre kung Ano yung dapat katu nilang paghandaan sa Pilipinas? Like you wish that you could anong tawag dito, nagawa niyo ito sa Pilipinas bago kayo pumunta dito sa Japan? Like do ano, you need training? Do you need experience? I think it's better if I had nakapag-experience muna ako nito and then pumunta ako dito sa Japan. I think madali yata, mas madali akong ma-promote 'pag may skill na ako na ganito. Meron po bang gano'n? meron, meron, meron. Mm. Kasi ngayon nga katulad sa'kin 'di ba, na wala naman talaga akong experience. Yung maibibigay ko lang ng mga tips para dun sa Mm. mga kapwa nating mga Pilipino na nagbabalak pa lang na pumunta rito sa Japan as a jewelry technician. Number one, siyempre, guys, yung lengguwahe. Unang-una, talagang dapat kahit papaano yung basic aralin natin bago tayo pumunta rito. Mm. Yan. Eh, Grabe. bago tayo pumunta rito. Bakit? Bakit Mm. ha? Bakit, Sir Frank? Kasi ganito po yan. Kahit anong professional mo sa Pilipinas, kahit Yes. gaano ka kagaling na isang alahero, pero pag pumunta ka dito sa Japan at hindi ka naman marunong makipag-communicate, balewala rin po yung galing ninyo. Kasi kung hindi nyo naman naiintindihan yung pinagagawa ng amo, hindi nyo mapapaganda yung trabaho ninyo. Yun, isa lang yun sa mga tip ko na kailangan kahit papaano konti lingwahe. Tapos, syempre, ibang lahi rin yung magiging amo natin. Kailangan po natin ng mahabang pasensya. Yun. Tapos, ang kailangan naman na baon nyo talaga na hindi mawawala sa sarili nyo yung pakikisama. Kasi kung wala kayo dun, medyo mahihirapan tayo, 'di ba? Dapat marunong po kayong makisama, makibagay, hindi lang dun sa amo, syempre dun sa mga kasamahan mo at sa mga makikilala mo ring kapwa Pilipino dito sa abroad, lalo na dito sa Japan. 'Yun. Hindi kasi yung kung ikaw naman may experience ka na sa pag-aalahas, 'di ba? Siguro naman meron silang style Mm. na wala din sa bansa natin. Kunyari may natutunan ka ng style na ganito, baka pagdating mo dito iba na rin po yung Pamamaraan or yung process nila. pamamaraan nila, yung mga technique nila. So Mm. yun, siyempre
dapat lagi mo kasama Handa si kang Banta. matuto, di ba? Di ba? Handa kang matuto. Yes. You Yung always, willingness mo na you will empty your matuto ka. cup. Mm-hmm. Oo. Hindi yung parang Dapat, ang galing mo na. Lagi kang magtatanong. Para, syempre, kung gusto mo talaga matuto, lagi kang magtatanong. Doon pa lang. Grabe. Yan yung isa sa magandang magiging baon mo rito. Yun, unang-una, mag-aral ka ng Nihongo kahit konti lang para at least, kung magaling ka na dyan sa Pinas, lalo kang magugustuhan ng amo mo rito dahil marunong kang sumunod sa gusto niyang ipagawa sa'yo. Language is very important dito sa Japan, and that's something that I don't have. I wish I had. parang kahit naman, yung message alam niyo, sir, ko, 7 years ako dito, pero hindi ako marunong mag-Nihongo. Sensei, Nihongo, wakara na eh. Totoo yan. Parang yan din yung future ko dito. Oh my God. Pero mas maganda talaga, mas malaki yung opportunity na yung boss nyo is may bigay sa iyo yung malalaking posisyon kasi you could understand him right away, and then ikaw na yung magdi-disseminate ng information sa kapwa Pilipino, which that's an edge. Opo, malaking factor po kapag marunong ka mag-Nihongo, lalo na sa ganito. Siyempre, yung trabaho ng bilang jewelry technician, ano po yan, siyempre, kailangan masinsinggan yan, maselan, di ba? Malay mo, meron palang hindi siya ipapagalaw, tapos di mo naintindihan yung amo mo. O, di napahamak yung sarili mo. Kumbaga, bago ka palang pumunta rito, kahit papaano, siguro at least 1 month to 3 months, mag-aral ka kahit konti lang. Noted, Sir Zai. In which, hindi ko na magawa. Nandito na ako. Wala lang choice. Wala lang choice. Ano na lang, tanggapin na lang na double time na lang sa pag-aaral, ano? Diba? Oo. Hindi, so, sir, syempre, hindi naman agad-agad na kahit nag-aaral ka, hindi agad-agad na magiging magaling ka. Diba? Sabi nga nila, diba? Experience is the best teacher. Totoo. Pero ito talaga yung masasabi ko na ngayon, sa sinasabi mo, sana alam ko na to eh. Naririnig ko na tong sinasabi mo noon. Totoo. Hindi ko pa rin ginagawa. Diba? So, that's something that I think most of the Filipinos na nandito sa Japan who cannot speak Japanese can relate this. Diba? Naririnig na din natin yun. Bago tayo pumunta dito. Ba't hindi natin ginawa? I wish lang po na yung wala pa dito sa Japan, and you still have the chance to learn the language, gawin niyo na po. Totoo po talaga, kahit nagtanong lang ako kung, 'di ba, kahapon nagsimula na ako sa first live ko tungkol sa Frank Talks. Bumili ako ng ring light, 'di ba? Nagpa-ring light na ako agad. Wala pang kita sa Meta, nag-ring light na, gumastos na. Sir. So, 'di ba? So, hindi ko alam kung paano magtanong kung saan ko makikita kasi laki ng tindahan. Hindi ko maalam kung saan makikita yung mga ring lights. Sabi ko, ring light, circle, light. Pinuntahan namin yung talagang bumbilya na ring. Hindi, nakakatuwa, di ba? Pero nakakatawa na ang nangyari. Imbes nakakatuwa. So, nakakatawa yung pangyayari. So, isa yan sa mga nakakatuwang experience na sa totoong buhay kapag nandyan ka sa sitwasyon at konti lang yung schedule kasi time management. Kasi sabi ko, hindi talaga ako makita sa video. Kailangan ko talaga ng ring light. So, I have to run. Pupunta ako sa mall kasi natatakbo lang. Paghahanap ko doon, hindi ko talaga mahanap. So, nakain na yung oras ko. So, yan, di ba? Isang maliit na sitwasyon na dahil lang sa lengguwahe ay muntik ka nang malate sa importanteng gawin mo, di ba? So, importante po ang lengguwahe dito. As much as possible talaga mag-study po tayo. Sabayan nyo na lang din ako. Mag-niyonggo ka. Yes. Ikaw ba, sir? Di ba sabi mo nga, 2 months ka na rito dito sa Japan. Ano ba ang unang Nihongo na natutunan nyo? Wakara na eh. Wakarimasen. Lahat ng hindi, don't. Wakaranay, wakarimasen.
Deki ni Nai. Hong. Ayan, hindi pa yan. Shirenai. Basta Wakaranay. Sabi nga nila, what's your name? Wakaranay. Di ba? Lahat, pwede mong isagot agad eh. Pag nagsabi na ng Japanese yung tao, Wakaranay. Geiko ko Jendes. Napaka-importante yun na statement. Pero hindi po siya nakakatulong po sa time na kailangan mo talagang gawin yung isang bagay. Kahit na Buti pagpunta na lang lang sa talaga. 7-Eleven. Buti na lang talaga, Sir Frank. Yung amo ko talaga ay medyo madaldal. Kaya yung mga Nihongo niya nakuha ko eh. Dati tahimik akong tao. Yung pagka-Lady Maniwala ka sa Gaga, akin. yung pagka-Lady Gaga niya nakakatulong kasi mas marami siyang sinasabi sa at naiintindihan in the future. Maniwala ka sa akin, sir. Napakatahimik kong tao. Nung na-meet ko yung amo ko, Diyos ko po, hindi ako to, sabi ko. Naging madaldal na rin ako. Yun, napag-decide na ako, sabi ko, magbablog na ako. Oh, wow! Diba? So, we need to see the brighter side of the situation at gamitin yun para makatulong sa sarili natin. Now, sir, diba, nabanggit nyo po kanina na meron po tayong bahay na pinapalaki ngayon, lalong-lalo na sa meta na world. Ano po ba yung niche natin or ano po ba yung content natin para naman malaman nila kung ano yung mga ginagawa ninyo at mapuntahan mamaya pagkatapos ng ating live yung bahay niyo po. Yan nga. Ayun, in-invite ko kayo sa bahay ko, guys. Yan sa Size Vlog. Yan, check nyo po. Makikita naman natin doon, no? Yung mga life in Japan. Yung talagang actual na na-experience namin, na pupuntahan namin, or yung mga nakakain namin, yun nga, yun, kadalasan na makikita nyo sa vlog ko. Yun nga, yung last time, talagang first time ko lang talaga gawin yun, yung mod prank. Pero karamihan talaga, kalimitan talaga sa makikita nyo sa akin, guys, yung life in Japan. Yung mga araw-araw na ginagawa, ganun po. Araw-araw na ginagawa, yung mga na-experience namin, at syempre, yung mga gusto natin na ipakita sa mga kapwa natin Pilipino na sa Pinas na kung ano man yung mga nakikita natin at yung mga kagamitan ng mga Hapon or pagkain ng Hapon na nakikita natin, di ba? Or yung culture nila. Yan, syempre gusto natin i-share sa mga kapwa natin Pilipino at sa mga followers natin. Of course. All right. So, make sure guys na puntahan po natin yung bahay niya pagkatapos ng live natin. So, I think this would be the what I call this, the magkikita pa tayo ulit. So, hindi pwedeng maging isang araw yung live natin, 'di ba? Baka hindi makatulog yung nanonood. Pero gusto ko talaga magpasalamat Sir Zai, Sir John, okay? Sir Zai's vlog na pinaunlakan niyo po yung pagpunta dito sa ating bahay at nakapag-share po kayo ng napakaganda na part ng buhay niyo na napupulutan po talaga ng aral. And I think it's a good tawag dito na pag-usapan ano yung isa sa opportunity that makapunta din dito sa Japan. Kasi most of the time ako sa field ko, teaching, caregiver, pwede may naririnig ako, pero when it comes to other job, parang wala akong alam. And now, knowing that there's a jewelry technician role opportunity, it could be like parang, pwede pala ako mag-Japan. Sabi ni Sir Zai, ganun yung trabaho niya. So, ano kaya yung pwedeng gawin nun? Nabanggit din natin sa live natin ngayon. And I think it is a very, this conversation is very beneficial for those people na gustong mag-Japan pero hindi naman sila pang English teacher yung opportunity na meron sila. Hindi din pwedeng pang caregiver kasi dapat nurse ka din. Ganun. So, thank you so much po, Sir Zai, sa pagpapaunlak at pagbigay po ng ating information dito sa ating vlog po. Siyempre, thank you rin sa'yo, Sir Frank, na binigay nyo an opportunity na ma-interview ninyo. Siyempre, laking tulong din to sa mga bahay natin, di ba? Siyempre, yun din yung pinaka-purpose ko rin naman na ma-share ko kung ano man kung sino si Sai. Diba? Yes.
Totoo. Kung sino si Sai, kung ano yung work ko. And then, bigyan din natin ng, tawag dito, bigyan din natin ng lakas ng loob. Kung sino man yung mga nasa Pinas na katulad ng trabaho ko, diba, maisip din nila na, ay, pwede ako mag-Japan kasi pareho kami ng trabaho. Yan, diba? Yung ma-mirror nila yung sarili nila, okay, pwede pala ako. Oo, pwede. Actually, one of the reason din, yung objective ko po is, the message is to let the viewers kanang mirror our experience po sa buhay nila na pwede silang mag-Japan or pwede silang mag-OFW or yung nag-OFW. Hindi sila nag-iisa. Ganon din yung ni-experience natin. Yan yung goal, di ba? But the main goal po talaga is also the second goal, the second objective is makatulong din po ako sa mga content creator na, di ba, most of the time, yung pakikibaka natin sa buhay meta world is hindi madali kasi engaging. But minsan, nakakalimutan niya itong main objective talaga, to engage and to be understood and para malaman ng mga tao kung sino ba talaga tayo. Minsan, nawawala na yun eh. Minsan, nakikita na lang natin, ito yung content, pero yung comment po natin, iba sa content. Iba, oo. Diba? Nawawala yung purpose. Mamaya, ang ganda-ganda, di ba? Todo effort ka sa paggawa ng content, tag-edit, nagbayad ka pa ng ganito para maging maganda yung edit mo. Yes. Sabay ang comment, congratulations. Yes, congratulations. Nabasag po, 'di ba, maganda, tapos gumawa ka ng cake at yung sa last part ng video is nabagsak, tapos yung message lahat is, wow, so yummy, congratulations. Wala man lang nagsabi na, ay, sayang. Kasi hindi tinapos yung video, di ba? Oo nga po. Ewan ko lang kung relate yung iba dyan, but that's something that I really want to parang pukawin ba na itong content creator na to is not actually doing something para sumikat. Gusto niya ipakilala yung sarili niya. Gusto niya i-share yung buhay niya in everyday's real. And I hope I was able to capture that objective po. As a content creator, di ba? Tayo na editor niyan. Tayo na rin yung tawag dito, director. Sa ganitong purpose. Ikaw na rin yung producer. Ikaw yung nagbibigay ng pera. Diba? Pero sa content mo, Sir Frank, di ba? Dito, pinapakita mo lahat yung behind the scene. Yes. Totoo. Congrats. Totoo. Thank you so much, Sir Zai. Thank you so much. I hope same page po lahat. Ito po yung pinaka-goal natin. Sa totoo lang po, if you're gonna ask me, this page po, sobrang tagal na nito, pero hindi ko pa to ginagawa. Parang ginagawa-gawa ko lang, tapos I just, yung tawag dito, nagpo-post lang ako dito ng mga ESL live, hindi naman live, yung mga opportunity job noon. And then now, I own it na, ginawa ko na talaga na content, then parang, ganito yung niche na gusto ko. So, sa lahat po na hindi pa po talaga alam kung ano yung gusto mo na niche, i-discover niyo siya through experience. Yes, diba? Wag niyo pong i-pressure sa sarili niyo na, ito, magaling kasi si Sir ganito, ako ganito lang. No. Enjoy niyo lang. Enjoy niyo lang. Kung yun yung kaya niyo, di ba? Kasi, kung ano man yung kaya mo, kunya, for example, yung mag-i-edit ka, ipopost mo, syempre, lagi namang, merong may gusto, tsaka merong hindi gusto. Yes, diba? Yes. So, just enjoy. Ito yung pinaka gusto kong iiwan sa kanila while you're here, Sir Zai, na enjoy the journey of discovering your niche. Ganon. Yes. Once you discover it, wala na pong dahilan para tumigil. And I'm just so happy na sa first na live natin sa Frank Talk, I'm feeling it. Na parang, I think I found the call. Now is second na nakausap ko si Sir Zai. Parang sabi ko, ito na nga talaga. Ito na nga talaga. May nagsasabi na, sabi ko, sa next parang, sino kaya yung next guest ko? Actually, ang dami na siguro sir nag-aabang. Actually, marami na. Nandito na po yung senpai natin, nandyan, sensei natin.
Ang dami. Dami na May nag-aabang at meron mag-aabang ng din kami dyan. schedule po. Oo, may Alright. schedule na. Yan. And then yung mga inaabang-abangan ko na mga idol ko na Japan vloggers, nandito na din. Of Ayan, course. abangan natin, no? Yung Diba? mga Pinoy vloggers in Japan. Yeah, Dito I'm sa actually Basket Resort. like dreaming na parang ang ambisyoso ko na i-contact sila. But nagdi-dream ako eh. So, na makausap sila eh. So, lakihan ko na. Oo, Diba? no? Lakihan ko na. naman. Lakihan ko na Oo. yung dream ko. Nangangarap ka At na least rin eh, di ba? makausap sila. Di laki-lakihan mo na. Oo. Kwentuhan lang naman eh. Totoo. Oo, di ba? Sobrang nakakataba po talaga ng puso. And yeah, I think this is the time that we have to say goodbye. And Sir Zai, do you have anyone na gusto pong batiin po sa ating segment na today? Like pasasalamatan po yung mga kilala natin dyan na mga gustong i-shout out din po. Sige, yun nga na. First of all, syempre, follow nyo po ako sa aking tag dito, sa aking page, yung Size Vlog. And then, yung mga papasalamatan ko, number one, syempre, yung misis ko. Sabi niya nga kanina, kailangan presentable ka. Ako pa naman yung manager mo, di ba? Siyempre, sino ba unang susuporta sa'yo? Siyempre, si misis. Tapos, yan, nandito din yung anak ko na nakasuporta sa akin. Pinapakita niya sa akin yung kung sino man yung nagko-comment kanina or siya rin nag-aabang kung mag-start na. Tapos, andyan din yung mga friends natin. For example, yung family ko muna, andyan sila Mami Lola, sila Totolay. Yan. Thank you sa panonood. Sila Toto Lucio. Yan, sila Pam. And then, kila Loli. Yan, kila Shan, kila Maki, kay Angelo, kay Nicole. Sino pa ba? Si Chantal. Ayan, siyempre, nandiyan din yung anak ko, si Josh. Andito. Ayan, kanino pa nito gusto mag-hi? Hi ka rito na. Halina. Hello! Nahiya na siya. Ayan, si Eyas. Si Pido, yun, nasa Pines. Yung anak kong panganay. Tapos yung mga friends ko, dati kong co-guides, yan, sila Ate G, sila Ate Tina. And then, nabati ko rin yung ninong ko, sa ninang ko, si Sherrod Santos, sa si Ma'am Tess Santos. Saka sa lahat ng malikaing guides. Yung malikaing paglalakbay. Kasi for 8 years, kumbaga, sila yung talagang nag-guide sa akin. Para maging matatag. Kumbaga, sila yung naging stepping stone ko. Talagang, parang ako yung bata pa lang ako na tinuturuan maglakad. Sila lahat yun. Yung malikaing tour guides. And then, syempre, bakit ba ako nasa Japan, di ba? Wala namang ibang reason kung ba't nandito ako. Syempre, sabihanan ko kay Papa Sunny. Thank you. And then, sa lahat ng mga co-workers ko dito, at saka sa mga jewelry dito, yan, sa tatawag natin 3 joints, yan, sabi nga nila, 3 joints ng Japan. Yan, nandito yung Attore Munshin. Yan, yung mga katrabaho ko. Yan, shoutout, big shoutout sa inyo lahat. At syempre, kay Sir Frank in Japan, no? Sa big opportunity na syempre mabigyan tayo ng time niya para interviewin. Hindi lang naman time ko, di ba? Syempre, naglalaan ka rin ng oras. And Sir Frank, napakaganda talaga ng content mo, sir. And then, more powers po. And please, sa mga followers at sa co-vloggers natin, supportan po natin to si Sir Frank. Napaka-unique, di ba? Thank you so much. Parang lang, di ba? Parang nagkikwentuhan lang naman, di ba? Tapos, biglang may aral kang mapupulot. Yun. Totoo. Yung parang, ganito lang pala. Paano tayo mag-uusap, sir? Ganon. Paano umakyat dyan sa live mo? Ganon, di ba? Yun yung first time ko ma-experience. Ba't may paganito? Ganyan. Tapos, napaka-organized. Sino bang manager mo, sir? May nagtanong sa akin na ganyan. Sino manager mo, sir? Actually, ganitong nangyayari, may ring light dito, may laptop, may 2 phone, and then yung isang camera dito, baka magloko yung camera dito. So, okay. Ganyan yung mga pangyayari. So, lahat na lang. And tapos, yung binigay sa akin na kape ni Mrs. ay hindi ko pa nainom.
Ganyan. Kasama mo ba si misis mo dito? Actually, married po ako ng isang Japanese po. So, Wow. sobrang 'di ba sabi ko I have anxiety na-experience nung karaan kasi pangalawang week ko and I'm very like sa Pilipinas kung sabihin mo na hardworking, yes, meron akong ganun na ability. And then now, ano lang, kung anong nilalagay sa lamesa yung kinakain. Yung parang di ba yung parang like of course I have the say pero siguro sir na ano ka lang naman siguro na-experience ko rin naman yun na minsan nung first timer ako maging parang tulala ako, naku-culture shock ako ganun. Yes. Di ba? And you know siguro what? Yun. Yung mga follower natin, totoo din yung masasabi natin na yung ibang tao nakatingin lang sa atin at hindi natin sila na yung nag-o-observe lang talaga. And then I was nag-o-observe lang talaga and then nag-upload po ako ng isang reel noon. And then meron po talagang mga 5 taong nag-message sa akin. Sir, I think you are meron po kayong symptoms of anxiety sa ano niyo, sa reel niyo po. Nakita ko po yung panginginig niyo habang nagsasalita kayo. Ganun. So, I'm like, hindi ko alam yun, parang grabe naman to sila. So, I was denying myself to a possibility na ganun. And then I would keep on watching it. Hindi naman ako ganun magsalita. Then, I realized, meron pala talaga akong ganun na moment na kapag hindi ko alam, I have a fear of uncertainty. Kapag hindi ako sure sa isang bagay, hindi ko ginagawa. Ganon. So, ngayon, parang, hindi ko to alam kung anong mangyayari sa Frank Talks, but I'm very comfortable of doing it. So, I was like overcoming that kind of part na china-challenge ko rin sarili ko na tsaka, sir, sa tulad po ninyo, no, sa akin naman, no, nararamdaman ko, parang napaka-comfortable naman nakausap po kayo. Tapos, di ba, makapag-create kayo ng mga question na biglang magsiswitch, di ba? Talagang, hindi walang dull moment, parang gano'n. Masaya ko kayo kausap, sir. Wow, thank you so much, Sir Zai. So anyway, guys, parang may emotion na tayo dito. Hindi to Tony Talks ha. Ayaw kung may umiyak dito. Okay, they are here to inspire. But of course, if mangyari man yun, so close camera muna tayo. Okay. Alright guys, so I hope you enjoyed our live streaming today, and that happens because pinaunlakan tayo ni Sir Zai. Puntahan niyo po yung bahay niya, tingnan niyo po yung content na ginagawa niya. And then, one question, Sir Zai, hindi talaga ako matapos nito. Madaldal ba talaga ako, sir? Or baka bulol lang talaga ako dahil Cebuano ako. Ano yung aabangan ng ating mga tagapanood sa ating vlog? Ayan, syempre, kasi last time, in and out ako sa pagbablog. Ngayon, abangan natin, kumbaga, I will try my best to evolve. Diba? Syempre, gusto ko rin naman mag-improve yung pagbablog as a content creator. Yun, so abangan na lang natin yun, guys, no? So, gagawa ko ng mga... Actually, may mga video ko na naka-ready na. So, ipopost ko na lang. So, I hope na magustuhan ninyo. Yun, yung syempre, abangan nyo lagi yung mga experience namin dito sa Japan. Yes po. Alright, so abangan namin yan, Sir Zai. And thank you so much, guys, na nandito pa rin kayo. Is 1 hour and 36 minutes. That's a very long... Parang pinatigil muna namin yung mundo nyo po para manood lang dito sa ating live streaming. And I hope po, meron tayong reason yan. Ibig sabihin, meron talaga silang natutunan, di ba? Hindi ito hahaba, sir, kung hindi hahabang usapan natin kung boring kayo kakwentuhan. Di ba? Thank you. I really have to mag-practice muna ako ng mga ganito. Hindi, ngayon ko lang alam to na meron pala akong skill na ganito, di ba? Di ba? Well, thank you so much, sir. Alright, so, again, guys, thank you so much for watching, and sama sa akong ginaingon, Perminte, ako mag-manager sa dire, o ka ng graphic designer, o ka ng technician dire, so dapat natay mga ina nga moment.
Okay. Sama sa akong ginaingon perminti guys sa mga Bisaya, sa mga Bisaya nga padayon lang gyud ta sa atong mga ginabuhat. Lisod, it's very difficult for us to drive into a life na hindi na merong uncertainty na pangyayari. We just need to continue kung ano yung dapat. Like we have a lot of things na uncertain talaga na gawin, pero tanungin niyo sa sakto ba ning atong ginabuhat? Mayroon ba tayong inaapakan na tao? Pag meron, stop muna. Pag wala, continue. Padayon lang. Okay? So, I hope guys, you enjoyed and see you next time. Magkita-kita tapon. Okay? Ayun. Bye-bye! Wow, thank you so much, Sir Zai. Sir John, yung totoong pangalan niya. And then, Sir Zai's vlog. Puntahan niyo po yung bahay niya. And then, sobrang ganda ng pag-uusap namin kanina. Dami kong na-discover na opportunity na hindi na I have to be honest guys, I only know na yung pagiging teacher is dito sa Japan, but merong jewelry technician na opportunity din pala. So sa lahat po na gustong magiging jewelry technician din, puntahan niyo po yung bahay niya. Baka mag-share din siya ng mga tips how to become a jewelry technician. Suggest ko na yan. Sir Zai, baka ganun baka maganda yung pang-content din. But anyway, guys, binalikan ko po kayo kasi I think it's better to contemplate, reflect what we have talked about this evening. Diba, iba't ibang kahapon, pumunta po dito si Sir Nino sa Japan na sariling sikap, mga ganun. Nagtatrabaho, ganun. Ngayon naman, kay Sir Zai, sabi ni Sir John, yung pagpunta niya dito dahil tinulungan siya. At ngayon, na nandyan na siya, ilang taon na siya dito, for 5 years na hindi siya nakauwi sa Pilipinas because of the pandemic. Then 7 years na siya dito sa Japan. Hindi niya nakakalimutan yung mga taong tumulong sa kanya. And shout out sa lahat ng mga Pilipino na nandyan sa Pilipinas na tinulungan nyo yung kapwa nyo, yung pamilya or member of your family na makapunta sa ibang bansa. But ibang tulong, it could be money, it could be support, yung moral support. Sobrang thank you po kasi ginawa niyo yun. Isang malaking bagay po yun para ang isang tao na nakapunta na sa ibang bansa ay maipagpatuloy ang kanyang pangarap or to make a new dream for their family. Sobrang thankful ako na merong pa ring mga taong ganun. And take note, mga taong tumutulong na hindi nag-i-expect ng kapalit. Diba? Those people are unsung heroes of these OFW heroes. Diba? I don't know how to say this, but I become so emotional about talking about this one because ang dami-dami nating natututunan dito. Oh my God. Dami-dami nating natutunan dito, guys. And I hope this content will penetrate po sa mga taong naghahanap din ng inspirasyon, motivasyon. And yeah, tuloy lang tayo, guys. Okay? Tuloy lang tayo sa ginagawa natin. Kung dumating man ang time na nawawala na kayo ng inspirasyon sa pagtatrabaho sa ibang bansa or kinahanglan ninyo og motibasyon or kinakailangan nyo ng motibasyon, try nyo pong manood ng mga video na katulad nito para po masabi nyo sa sarili nyo na hindi kayo nag-iisa. Yun lang. Hindi po kayo nag-iisa. Just continue doing this.
wala pong rason para po tumigil at sumuko. Tandaan nyo yan. It could be, basta, of course, pag meron namang illegal na naman yung ginagawa ng ating mga amo. Pero, pag dahil lang sa pagod na kayo, dahil lang sa, ano ba, problema sa Pilipinas, hindi ma, hindi maubos-ubos, hindi po yun sapat na dahilan para tumigil po sa pangarap nyo. Bumalik po kayo sa, di ba, nung pumunta kayo sa ibang bansa, meron kayong why, or you have the purpose kung bakit gusto nyong pumunta dito sa ibang bansa. Kapag maubos na po yung inspirasyon, motibasyon, at yung pagdidisiplina sa sarili ay hindi na rin sapat para feeling nyo, gusto nyo nang umuwi, gusto nyo nang sumuko, pagod na po kayo. Balikan nyo po yung bakit kayo nag-decide na i-continue or mag-OFW. Always find our why. And I think I don't have the right to say those stuff because hindi naman ako mahaba yung OFW experience ko as dito sa Japan. But ako po, 18 years old pa lang po ako, nag-OFW na po ako bilang isang seaman. Ibig sabihin, nag-apprentice na po ako sa ibang bansa. Bumalik sa Pilipinas, 1 taon, tapos sunod-sunod na taon, nagsisiman na din po ako. Mahirap po maging OFW. And now, I'm doing that again here sa ating buhay. Ngayon, pinili ko na naman na lumayo sa Pilipinas. I think, naiintindihan niyo po yung mga sinasabi ko. I don't know how to express this one, but one thing that I really, yung nare-reflect ko dito sa ating pag-usap ngayon is the time to rejoice, na time to celebrate, na guys, magpasalamat po tayo sa mga tumulong sa atin nung nagsisimula pa tayo. Okay? Magpasalamat po tayo. Perhaps, yung merong kwento na yung tumulong sa atin is parang kumikwenta na sa tulong niya. Diba, nakaka-ano na din yun, frustrate na. Pero, pasalamatan nyo pa rin. Nandyan na kayo, pasalamatan nyo pa rin. And then, let them understand. Huwag po kayong mapagod na ipaintindi ang sitwasyon ninyo kung bakit hindi pa kayo makatulong. At kung makakatulong na kayo, ulanan nyo po ng pagtulong ng mga tumulong sa inyo. Alright guys, so I think I have to finish this live. We already consumed a total of 1 hour and 45 minutes and I'm just so happy. Again, this is Frank in Japan. This is our second part of Frank Talk segment. And sa mga Tagalog dyan, guys, kabayan, patuloy lang, laban lang. Sa mga Bisaya, diri sa Frank in Japan, kabayan, padayon lang. Bye-bye!